Isang linggo na tayong hindi nakakabisita dahil nga hogar na yung panahon, no? Makulimlim pa rin, pero sumikat na naman ang araw kahit pa paano, kaya atin na nang nilubos ang pagkakataon ng wari para makabisita doon. Halos isang linggo nag-uulan kaya hindi tayo makaalis, kaya hindi ko kayo may update. So itong lakad lang naman natin na ito ay para may update lang ho kayo kung kamusta na ang Laurel, yung panibagong tulay na ginagawa, pinaka detour. Kita nyo yan, oh, agad iputik, may mga lupa na agad na bumaba galing ho doon sa taas. Hindi pa ho yung kalakasan talaga ng ulan, ambon-ambon, ganun lang ho. Din nakita ko nung nakaraan ay yan ho, pinaluang ay pinalalim. Yan ho mga kabrando, dahil nga sa paghahanda sa mga parating na ulan, yan pinalalim na nila kaysa ho umapaw pa uli. Ang lakas ng tubig, yan ho, hanggang doon lang ho naabot ng bako. Ang lalim na, so dire-diretso na ho yan hanggang doon sa baba, pinalalim nila. Yun ho ang update din sa Sampaloc. Ang dami pa rin ho mga kabrando din ho sa court ng Sampaloc na mga evacuees, at hindi pa nga makabalik dahil nga ang kanilang mga bahay ay sira. Ang iba naman natabunan ng kalahati doon sa pinagguhuan. Kaya ho, nakakalungkot mong isipin ay dyan sila magpapasko sa evacuation center. Hindi naman ho tayo sa beach mga kabrando, at tingnan din natin ang tulay din dahil parang pinala nila, pinagtulong-tulungan palahin para mapalalim uli, ang Agusan. Ayan, sa banda dito pinalalim nila dahil ito yung talagang babarahan o didiretsuhan ng tubig. Yan ho, mas malalim na, pero yun ho, sa banda doon ay mababaw pa rin. Nung huli natin punta ganun pa rin ho, pero napakatibay naman ng kanilang tulay na ginawa. Problema nga lang pagka naulan, naiipon ng lupa at buhangin ho din kaya kailangan bawasan talaga. Yan mga kabrando, diretso na tayo mga kabrando pa Laurel. Na-excite na rin tayo mga kabrando sa kalalabasan noong tulay. Na-excite na tayong matapos iyon para madaanan na ng mga motorista na didiretso ng Lemery, Agoncillo, Lemery, Taal, Batangas City. Sabi nila ay hanggang ngayong katapusan ng December ay matatapos, pero sana matapos nila para hindi na tayo iikot ng Tagaytay or Tanawan para ho makapunta ng Taal, ng Lemery. Pero pinakamalapit na hundaan pag kayo ay galing din ay dito dire-diretso, tapos aakyat kayo ng Tikob sa Laurel, tapos yun kakaliwa papuntang Fantasy World, pababa na ho yun ng Lemery. Napakagandang umaga. Ayan o, sumikat na rin ang haring araw. Nung nakakaraan talaga, nitong nakaraang mga araw ay talaga namang ambon, ulan, pabugso-bugso lang naman ho, kaya hindi rin tayo makalabas nga dahil syempre mababasa din tayo. Ariyo, nandito na tayo sa bayan ng Laurel.
Napakaganda talaga ng sikat ng araw mga kabrando. Nagpapahiwatig na may magandang bukas, na may magandang araw buong maghapon na darating. Normal na sitwasyon din mga kabrando. Wala na rin mga lupa sa gilid-gilid. Parang sa amin din ho. Normal na sa mahigit isang buwan. October 24. Tapos ngayon ho ay December. Halos isa't kalahating buwan. Didiretso muna tayo din mga kabrando sa mismong ginagawang tulay para ma-update ko lang kayo mga kababayan natin kung kumusta na kaya ang ginagawang tulay. Tapos ito nung nakakaraan mga kabrando, ito ay binaha nung umulan dahil nga syempre dahil sa bagyo. Road close are, pero didiretso pa rin tayo. Baka sakaling pwede tayo din or kung hindi man, doon tayo liliban sa kabila. Alright mga kabrando, nandito na ho tayo sa ginagawang tulay din Tingnan natin kung ano na ho ang progress. Ayan, silipin lang natin mga kabrando. So yun, nakita natin nilalagyan na ng mga culvert. At meron na rin sa kabila. Ayun mga kabrando, nandito na ho tayo sa ginagawang tulay at aring nga ho yung progress. Ayan. Yeah. So nagpaalam naman ho tayo din ho sa kay kuya. Hindi ko alam kung siya yung foreman ho din pero nagpaalam tayo kung pwede mag-video o kailangan naman daw. Ayan ako ngayon napakatibay, napakakapal. Itinambak ho din Ayan o. O kaya okay lang. Ayan o mga kabrando, napakakapal din ho ng recrap at sadyang matibay. Ari yung ginagawa nilang tulay, pinaka-detour. So hindi naman natin masasabi yung tulay or detour ho siguro. Okay, lapitan lang natin din mga kabrando. Ayan ho, nilagyan na nila ng culvert. Napakatibay ng tulay. So nakakatuwa lang isipin mga kabrando na napakabilis ng progreso din Ayan ho, nilagyan na nila ng culvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siyam na culvert.
Ang nilagay ko nila para pinakadaluyan ng tubig na galing ho sa ilog. Ayan o, dire-diretso yan hanggang papunta doon. Pinakadaluyan ho ng tubig. Kita nyo naman ang ilog, napakalawak. Ganito yung proseso nilang ginagawa din yung sa pinaka detour. Napakatibay talaga ng tulay. So din ho sa kabila, nung nakaraan tayong pumunta ay hindi pa ho na lalagyan ng garne, hindi pa natatambakan, pero ngayon konti na lang, para lang binutas nila doon, para lang may daluyan talaga yung tubig, para hindi mapuno dito. Kung sasarahan nila ay mapupuno ito, so matitigil ang gawaan. Di lang natin matanong ho sila dahil syempre mga busy, may mga ginagawa ho. Kaya wag natin abalahin. So ipapakita ko lang sa inyo. Yan ho yung mga ginagawa. Matibay ito sigurado at napakalalaki ng culvert. Tsaka yung pinakakalsada na ilalagay semento ay siguradong makapal yan para madaanan ng mga malalaking sasakyan. Ayan, ganito kaluang mga kabrando. Two-way siya. Kuya, may kailan kaya ang pwedeng man nang madaanan ho are? Baka mga January. January. Mga first week, ganun ho. Hindi ko rin po sir eh. Dahil kung mag-uuwihan yung mga trabahador dito. Oo, dahil December nga pala ano ho. December po, magpapasko, magbabagong taon. Ayo. Hindi naman po namin burger sa yan. Kaya nga. So yung sabi dati na hanggang katapusan hindi parang alanganin. Ano? Dahil po magbabakasin po yung mga yan. Wala po kasi taga dito. Ayo. Mga taga saan ga ho? Ang mga trabahador? Mga taga Rizal po, mga taga Quezon. Tapos ang iba po taga Bicol. Kayo ho? Taga dito. Taga dito kayo mismo sa Laurel. Ako lang pong bukod kami taga dito. Kayo lang nag-iisa. Nagtatrabaho dito. Okay, bumaba tayo din at pareho garning kataas ang ilalatag na semento din yan kasing taas na recrap o mas mataas pa ho dito. Mas mataas pa ho siguro dyan dahil sa sementohan pa ho yan. Yung ilalatag para makaya yung mga sasakyan malalaki. At sabi nila pwede daw dumaan ng mga truck. Mga bus, mga mini bus. Yung mga pambiyahe, yung Magnificat. Oo nga. Dahil nung uli ko punta din ari pala may tabon-tabon ka din na yung tinabon pala.
Oo, nung unang punta ko, hindi sa ginagawang tulay. At sabi nga ni Kuya noon, parang bago daw magkatapusan ng December, makakaya. Pero tingin ko hindi kakayanin, no? Sa mga January sigurado na yon, ano? Lalo mag-uwian ng mga tao. Pero nag-OT naman ho kami din eh. Hanggang gano'ng oras kayo nagtatrabaho? Hanggang alas 10. Alas 10 ng gabi? Pinabalik mo yan. Ayaw nga. Madaanan na ng mga motorista, no? Lalo ang daming matitigas ang madaming matitigas ang ulo. Hindi naman nadaan. Hindi naman ubitin. Di yan dinadaan ang mga motor. Oo. Ayaw naman plastic lang, ano? Yung pinaka footbridge doon. Nakakamitas kayo. Ay, siguro gusto lang nilang makaliban agad pero bawal. Yung mabilisan. Oo, yung mabilisan pero bawal naman, ano? Bawal pang hindi ko makapaghintay na maayos na rin. Oo, kahit ako nung nakaraan doon ako umikot. Oo, din sa ano. Oo, din sa may sabungan. Buganas po yun. Doon ako umikot. Dito po ay Buganis. Dito po Bugaan is. So yan mga kabrando, ang progreso ng paggagawa ho ng tulay din At minamadali na nga hanggang alas 10 pala ng gabi. Paano ang pahinga nyo? Tapos papasok pa uli ng maaga, ano? pagka uwi po ikuan, kakain na lang tutulog. Tapos maaga uli ang pasok. Sinipat naman ako mga ibang tropa. Hindi pag alas 10 na ako minalabas. Hindi isang gin lang iayos na. Oo nga, masarap Isang migilito, ano? Pampatulog, pamparelax ang katawan. Luging-lugi po kami. May palaisdaan ka din. Or mga baboy lang. Baboy ho. Ilang pirasong baboy ang nadali? Tapos lumubog din na yung bahay. Hindi naman ho. Putik lang. Napasok ng putik. Oo. Ay, Sira ang bubog. Yun lang. ang hirap din dahil tawag din ang iba hindi pa nakakapag-hukay, ano? O dito kaya marami ng mga nahukay nila yung sarili nilang bahay. Marami na rin siguro. O dahil sa tagal na rin may mag-iisat kalating buwan na Oo. Ayun, sige, salamat ha. Salamat. Thank you. Oo. Thank you po. Ingat kayo. Yun na nga mga kabrando, ang update ho din sa tulay ng Laurel. Okay mga kabrando, nandini ho tayo sa may footbridge at silipin lang natin yung pinakaduktungan ng tulay ho din Yan pala, diretso dyan hanggang doon sa paakyat. So nagawa na rin ng recrap ho din silipin lang natin din yung nagawa ng recrap din ho sa may kabilang site na rin yung tulay. Yan, ito na yun mga kabrando. Dire-diretso papunta doon. So bale pag ganito mga kabrando, ganan, tapos paliko papunta doon, tapos diretso na doon sa kabila, parang pinaka letter U, parang U-turn ang mangyayari ho din pababa din tapos yan, dire-diretso papunta doon. Okay, diretso na tayo din paakyat. Yan magkabila, nilagyan na nila ng recrap. Malapit-lapit na madaanan ko yan
Ito hindi na siminto eh. Sisimintuhin pa ho yan. Minado. Para ho matibay syempre ho. Malalaki ang sasakyang dadaan. Nakakatulaan din eh. Oo. Layo sa kanluran. Kaya nga doon pa naikot sa kabila. Putik pa. Lalo pagka ganun nag-uulan, ano ho? Oo, ngayon parang Milo. Oo nga ho. Ang mga baha. Pati rin sa daan. Pagka naman ho Tagaraw, sobra namang gabok. Oo, gabok naman, kalapang. Binungkal na rin nila din mga kabrando yung mga troso. Pareho, malinis na rin bagong sementeryo din yung ginagawa. Yan, binungkal na nila yung ibang mga troso. Okay mga kabrando, pabalik na ho tayo doon sa ating pinagmulan din ho sa kabila. At pansin lang natin, ang dami hong mga tao na sumisilip din are yung mga taga Laurel at siguradong excited na rin ho na matapos aring ginagawang tulay ho din